Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay ang kwento patungkol sa pag-atake ng mga mersenaryo sa kasal ng dating Special Ops. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2023 na pinamagatang The Best Man. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang pelikula kung saan dinukot ang anak ng milyonaryong negosyante na si Brooke, pero nagpadala ang kanyang ama ng Special Ops upang iligtas ito sa pamumuno ni Axel kasama si Cal, Bradley, Anders at Zeke. Nang palabas na ang grupo nakasagupan nila ang mga kidnapper sa dalaga, matagumpay namang nakabalik sa sasakyan ng mga itong ngunit may pumatay sa driver nila. Habang nasa bakbakan din ang iba, tinamaan si Axel na humantong sa kanyang kamatayan, dahil sa nangyari wala nang nagawa ang mga kasamahan niya kundi iwan na ito bago pa sila maubos lahat. Isang taon ang lumipas, nagretiro na ang buong grupo at masaya na ngayong naninirahan si Bradley sa tahimik na buhay. Isang araw binisita ito ng dating kasamahan na si Cal na hindi niya inasahan. Biniro naman ito ni Cal na masama bang bisitahin ang paborito nitong pinsan. Bilang tugon, binigyan niya ang pinsan ng maiinom at nagkumustahan ang dalawa. Napag-usapan nila ang isa pa nilang kasamahan na ang huling balita ay nagpunta ng Thailand. Ang dahilan kung bakit napadpad si Cal sa lugar ay para imbitahan ang pinsan dumalo sa kasal niya. Hindi rin inasahan ni Bradley na magpapakasal ito kaya inalam niya kung sino ang mapapangasawa nito. Pinaalala ni Cal kung natandaan niya pa si Brooke, ang babaeng iniligtas nila noon. Nagulat si Bradley at sinabing hindi din pala nauwi sa wala ang pagkamatay ng mga kaibigan nila. Kinuha din ni Cal si Bradley na magiging best man niya sa kasal na agaran namang tinanggap ng pinsan. Kinalaunan, naroon na si Brooke sa resort kung saan gaganapin ang kasal kasama ang mayamang ama na si Chuck na naghanda ng lahat para sa kasal ng anak. Dumating din doon ang isa pa niyang kapatid na si Hailey para dumalo sa kasal. Kasunod nito ay inikot sila ng manager para makita ang ganda ng buong resort. Nakita din ni Brooke dumating si Bradley na agaran niyang sinalubong. Dinala niya ito sa ama na dati na niyang kakilala noon sa operasyon. Ipinakilala niya rin ito sa kapatid na kanyang magiging maid of honor. Sa mga oras na iyon, nasa loob lang ng kwarto si Cal na itinatabi sa kanyang safety box ang singsing na gagamitin niya sa kasal. Samantala, habang patuloy na iniikot ng manager ang pamilya sa resort na magiging exclusive sa kanila lahat ng pasilidad sa araw ng kasal, naghahanap ng safe room si Chuck para sa kaligtasan ng pamilya kung sakali. Paglabas ni Cal, nakita niya ang dating kasamahan na akala niyang hindi makakarating dahil hindi siya sigurado sa numero nito. Nagkumustahan ang dalawa sa tagal ng panahon, ngayon na lang ulit sila nagkita at inaalala ang nakaraan na talagang hindi nila makakalimutan, kaya laging umiinom si Anders upang sandaling makalimot. Dinala naman ng manager sila Chuck sa safe room kung nasaan nakalagay ang monitor ng CCTV sa buong resort na 24 hours gumagana. May pagtingin pala si Hailey kay Bradley pero pinigilan ito ng kapatid. Nang gabing yun, nagkaroon ng dinner party para sa lahat ng dumalo. Napansin ni Cal si Bradley na tinitingnan si Hailey. Pinayuhan niya ang pinsan na mag-enjoy lang, sabay hirit na kinailangan niyang mag-ingat upang hindi masaktan ang damdamin nito sa binabalak. Dumating din doon si Anders na dumiretso sa tumutugtog ng piano para ipakita ang tinatago niyang talento. Ikinagulat na lang ng mga dati niyang kasamahan na totoong magaling pala talaga itong tumugtog na inakala nilang nagbibiro lang siya noon. Bago umalis si Cal, pinatago niya sa pinsan ang singsing na gagamitin nila sa kasal at nagbili na ingatang mabuti ng buong buhay niya. Pag-alis ng pinsan, nilapitan naman ito ni Hailey para makipagkwentuhan na may kasamang pang-aakit. Sinabi ni Bradley ng pabiro ang payo ni Cal sa kanya na dapat niya itong iwasan, kaya umalis na si Hailey. Pero sumunod si Bradley at nagtungo ang dalawa sa pool. Hinikayat ito ni Hailey na samahan siyang maligo na hindi niya rin tinanggihan. Kinabukasan ng magising ang dalawa, nagulat ang mga itong baka late na sila sa kasal kaya nagmadali na ang mga ito. Sa safe room, dinalhan ng manager ang bantay ng kape na bigay daw ng ama ng ikakasal sa kanila. Samantala sa labas, nakita ni Chuck si Anders na maagang umiinom. Sinamahan niya ito at nagpasalamat na din dahil kung hindi dahil sa kanila hindi magaganap ngayon ang kasal ng anak. Ngunit sa safe room, tila may binabalak na masama ang manager matapos nitong patulugin ang bantay. Mayroon ding paparating sa resort na hindi imbitado.
Kinalaunan ng magsisimula na ang kasal, lasing na lasing si Chuck na sinamahan ng anak para dalhin sa altar, sinalubong na ito ni Bradley upang tulungang maihatid sa upuan maging si Anders lasing ding dumating sa venue. Habang nagsisimula na ang seremonyas, dumating ang mga mersenaryo sa kusina sa tulong ng manager at biglang pinagpapatay lahat ng mga empleyado. Ang grupo ay pinamumunuan ni Axel na sa pagkakaalam ng magkakaibigan na patay ito noon sa operasyon. Ikinagulat na lang din ng manager ang ginawang pangmasaker ng mga ito dahil wala sa usapan nila ang pagpatay, ngunit pati siya ay binaril din ng mersenaryo at kahit sugatan inutos sa kanya na dalhin sila sa safe room para sa pagkontrol ng lahat. Sa pagpapatuloy ng kasalan hindi pala nadala ni Bradley ang singsing na ang totoo ay hindi na niya alam, sumunod din si Hailey upang tulungan itong maghanap at natagpuan niya ang singsing sa tabi ng swimming pool. Sa mga oras na yun, naghahanda ng umatake ang mga mersenaryo kung saan kontrolado na nila lahat ng seguridad sa buong lugar. Patuloy pa ding naghahanap si Bradley ng singsing sa kwarto niya, dumating si Hailey na daladala ang singsing kaya nagmadali na sana itong bumalik pero pinigilan siya nito dahil hindi niya naman kailangan masyadong magmadali. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Chuck sa tama ng alak sa kanya, laking gulat na lang din ni Brooke nang makita ang pagdating ng mga mersenaryo na ikinaalarma ng lahat. Sinubukang makipaglaban ng mga gwardiya ni Chuck sa kanilang ngunit may suot na maskarang bakal ang mga kriminal, doon na din nila pinaulanan ng bala ang lahat ng mga naroon kaya kanya-kanyang takas lahat para makaligtas sa pamamaril. Habang pababa na din sila Bradley nakarinig ang mga ito ng mga putok ng baril, pinagtago niya si Hailey pero sumunod ito sa kanya. Nasa kasino naman nagtago si Brooke kasama si Cal at ang ama subalit na patay ng mga mersenaryo ang lahat ng mga gwardiya nila. Kasalukuyan ding tinataguan ni Brooke ang mga kriminal pero iniligtas ito ng magiging asawa habang nawala naman ang pagkakalasing ni Anders sa nangyari. Isinama na bilang hostage ng mga mersenaryo ang iba pang bisita sa kasal habang patuloy pa ding tinataguan nila Bradley ang mga ito. Muntik na din silang mahuli buti na lang may nakita silang isa pang pintuan. Samantala pinauna na ni Cal sa pagtakas si Brooke dahil kailangan niya pang tulungan ang ama nito, ngunit may isa pang mersenaryo ang dumating na kinailangan nilang iwasan. Nakita na lang sa CCTV si Brooke mag-isang tumatakbo na balak na manghulihin ni Axel. Sa kasino nahuli si Cal ng mersenaryo matapos mahirapan siya sa lasing na si Chuck. Hindi ito pinatay ng kriminal dahil kailangan daw siya ni Axel pero dumating si Anders at iniligtas ang kaibigan. Nang mapadpad si Brooke sa kusina, laking gulat niya nang makita ang madugong nangyari doon subalit may parating na mersenaryo kaya wala na siyang nagawa kundi taguan ito doon at agarang tumakas nang magkaroon ng pagkakataon. Nagtungo naman si Bradley at Hailey sa kanilang silid para magtago, gusto niyang humingi si Hailey ng tulong sa labas ngunit ayaw itong pumayag ng mag-isa lang. Sa kasino buhay pa pala ang binaril ni Anders matapos itong makaligtas sa suot niyang maskara, dumating din si Axel doon at nakita nila si Chuck na wala sa sarili sa sobrang kalasingan kaya isinama nila ito bilang hostage. Nakatakas pala doon si Cal mag-isa at nagpunta sa secured na lugar habang dinala nila Axel si Chuck sa lounge area, umalis din agad ang kasamahan nito upang hanapin ang iba pa. Narating naman nila Bradley ang venue ng kasal pero di nila masikmura ang naiwang bakas ng pamamaril ng mga mersenaryo. Nang magising na si Chuck narinig ng anak niya ang pagsigaw nito, nagulat na lang si Bradley nang makita ang dati nilang kasamahan na may pakana ngunit pinaputukan sila ni Axel na agaran nilang tinakasan. Sa kusina din may dumating na namang mersenaryo, naroon din pala si Anders nagtatago at nang makahanap ng pagkakataon doon na niya ito tinapos habang nagtatago lang din doon si Brooke na ikinagulat ang ginawa niya. Nakatakas naman ang dalawa sa pamamaril sa kanila ngunit nagalit si Hailey nang malamang kilala si Bradley nang hostage sa ama. Nagpaliwanag ito sa nangyari dahil sa pagkakaalam niya din patay na ang dati nilang kasamahan. Nang mahimasmasan na ito, naalala niyang may satellite phone ang ama na palaging dala na pwede nilang gamitin para makahingi ng tulong. Sa mga oras na yun bihag pa din ni Axel si Chuck, hindi pa sila nagkita sa personal noon kundi sa tawag lang pero ang pagkakaalam niya patay na ito, sinabi ni Axel na kinuha siya noon ng mga taong dumukot sa anak niya at tinorture ng ilang buwan pero nagawa niyang makatakas. Walang ibang hangad noon si Chuck kundi ang kaligtasan ng anak. Nagalit si Axel dahil yung isa pa nilang kasamahang napatay may naiwan din itong anak. Sinabi ni Axel na doon siya tinamaan noon, nang magbanta itong tapusin siya inihayag ni Chuck na handa niyang ibigay ang gusto nito hayaan lang siyang mabuhay.
Kinuha ni Axel ang parte niya noon sa pagligtas sa anak niya at gusto niyang doblehin ang presyo nito pero hindi kayang ibigay ni Chuck ang ganung halaga. Pinaputukan siya nito sa bandang tenga kaya napilitan din si Chuck ibigay ang gusto ng mersenaryo. Narinig na lang din nila sa nagmamonitor ng CCTV ang kinaroroonan ng iba pa na tila kontrolado nila ang lahat. May naisip namang plano si Anders kaya hinayaan niyang mahuli ng mersenaryo si Brooke. Isinama din ni Axel si Chuck sa safe room para mailipat nito ang pera. Sa mga oras na iyon nagpunta sila Bradley sa kwarto ng ama ni Hailey para hanapin ang satellite phone. Kasalukuyan na ring bihag ngayon si Brooke ng mersenaryo at dinala sa safe room. Pagpasok nila sa loob nagpanggap lang pala si Anders na isa sa kanila. Ngunit nawala ng bala ang armas niya kaya napalaban ito sa mersenaryo hanggang sa iniligtas siya ni Brooke na takot na nakapatay ng tao. Hinahanap pa din ni Hailey ang telepono ng ama habang inaabangan ni Bradley ang kalaban na iniisa-isa ang mga kwarto. Nakita din ni Brooke sa CCTV ang kinaroroonan ng iba pang mga bihag, balak naman itong iligtas ni Anders ng mag-isa at iniwan siya doon sa safe room. Patuloy pa din sa paghahanap si Hailey hanggang sa nakita niya din sa wakas ang telepono ng ama, sinalubong na pala ni Bradley ang mersenaryo at matagumpay itong napatay. Ngunit nang susubukang tumawag ni Hailey ng saklolo may dumating na mersenaryo, narinig na lang ni Bradley ang sigaw nito at iniligtas sa kriminal subalit masyado pala itong malakas. Nakapagtago naman si Hailey sa silid para tumawag sa pulisya habang patuloy pa ding nakikipaglaban si Bradley hanggang sa hindi na niya kinaya at inihulog ito ng mersenaryo sa gusali. Naiyak na lang si Hailey nang makita ang nangyari pero nagawa nitong makatakas. Nakaligtas pala si Bradley mula sa mataas na pinagkahulugan. Patuloy namang hinahabol si Hailey ng kriminal pero dumating si Cal at nilabanan ang mersenaryo ngunit hindi niya rin ito kinaya sa lakas. Dumating din si Bradley at isinama sa swimming pool ang mersenaryo. Doon niya nilunod ang lalaki subalit pati siya ay nalunod din, buti na lang tinulungan ito ni Cal at Hailey na makaligtas. Samantala sa pinagdalhan ng mga hostage, dumating din doon si Anders at iniligtas ang lahat. Nagulat naman si Brooke nang makita si Axel kasama ang ama na pinapabuksan ang pinto ng safe room. Sinarado niya muna ang harang sa CCTV monitor bago binuksan ang pinto ngunit nagbanta si Axel na papatayin ang ama niya kaya napilitan din itong buksan ang pintuan at tinulungan ang ama habang inililipat ni Axel ang pera ni Chuck sa account niya. Matapos niyang makuha ang pera isinama niya si Brooke para hanapin si Cal. Narinig na lang ni Cal ang sigaw nito kaya nagmadali na din itong tumakbo. Nagpunta din sila Bradley sa safe room, agaran naman itong binuksan ni Chuck nang marinig ang sigaw ng anak sa labas pero umalis din kaagad si Bradley upang iligtas si Brooke kay Axel. Habang nagtatago si Anders nakita niyang dumaan si Axel, sinundan niya ito maging si Bradley at nakasalubong nito si Cal. Nagkaharap-harap din ang dating magkakaibigan sa wakas, pinapatigil ni Cal si Axel sa mga ginagawa niya ngunit nagalit ito sa kanila sa pag-iwan sa kanya noon. Ipinaliwanag ni Cal na desisyon niya iyon dahil ang akala niya patay na ito. Dahil may hawak na armas si Anders gusto itong ipababa ni Axel pero hindi siya pumayag, pinilit na lang ito ni Cal alang-alang sa kaligtasan ni Brooke kaya napilitan na din ang kaibigan. May nakatago palang baril si Cal at bago pa nagawa ni Axel ang masama niyang balak naunahan ito ng dating kaibigan. Pagdating nila Hailey kasama ang ama na agarang tinulungan nito si Bradley na masama din ang kalagayan, sa huli ibinalik nito ang singsing na ipinatago sa kanya ng pinsan. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!